Ating lahat at kunin po natin ang ating mga Bible. Buksan po natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 6. Matthew chapter 6 at isang talata na lamang po ang ating babasahin. And that is in verse number 11. Matthew chapter 6, verse 11. Kung nyo na pong nakita sa inyong mga tangan-tangan na Biblia, Matthew chapter 6 and verse number 11, sabi po dyan sa salita ng Diyos, verse number 11, "Give us this day our daily bread." So doon po natin hinango yung ating pag-aaral ngayong gabing ito at pinamagatan natin our daily bread. No? Kailangan natin ng physical na pagkain sa bawat araw, and this is part of the model prayer, yung halimbawa ng panalangin na ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga disipulo at gayon din naman para sa ating kasalukuyang panahon. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ang bawat isa ay iningatan niyo po patungo sa aming bahay panalanginan at kami magkasama-sama patuloy na idulog namin ang aming mga hiling, pakiusap bilang individual, bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. At alam namin sa panahon na ito na kung saan maraming mga pangamba, maraming mga alalahanin, kagulumihanan sa aming mga isipan, ay sa inyo lang kami makakasumpong ng kapanatagan, ng kapayapaan. Kaya dalangin po namin na sa gabing ito patuloy niyo po kaming katagbuin. Gayon din po sa pag-aaral ng inyong salita, makakuha kami ng mga bagay na kung saan maaari naming panghawakan at maging mapagkunan namin ng kalakasan bilang inyong mga anak, bilang mga mananampalataya. Pinagkakatiwala po namin ng sandaling ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Our daily bread. So dito po ay makikita natin yung halimbawa na panalangin ng Panginoong Hesus. No? Most of the time, tinatawag natin ito na the Lord's Prayer. Pero hindi ito panalangin ng Panginoong Hesus. Yung panalangin ng Panginoong Hesus nangyari doon sa Gethsemane, Garden of Gethsemane. Yun yung talagang panalangin ng Panginoong Hesus. Pero ito ay halimbawa ng panalangin. Ano? At ibinigay sabi ng Panginoong Hesus, we should pray after this manner. No? Or in this manner. Hindi po sinabi na kailangan eksakto, pero kahalintulad nito, binigyan tayo ng guide, ng gabay, ng model, na kung saan pwede nating pamarisan when we pray. At the very reason bakit na sinasabi natin na hindi ito panalangin ng Panginoong Hesus, sapagkat pag binasa po natin yung talata na yan, and maybe yung iba sa atin, kabisado natin yung panalangin na yan, makikita natin na yung panalangin na yan ay humihingi ng tawad patungkol sa kasalanan. And we know Jesus Christ, He is without sin. Wala po siyang kasalanan, wala siyang pagkakamali. And so we can say that this prayer is not for Him. But instead, it is for us. At sabi niya dyan, pray in this manner. And bago pa lamang sa panalangin na yan, makikita natin dun sa mga unang discussion ng Panginoong Hesus, yung kanyang itinuturo, yung kanyang lesson, tinuturo niya sa mga earlier verses na itong panalangin ay hindi po nakabase sa haba. It's not on the length ng ating pananalangin. Kahit mahaba, maigsi, wala po dyan ang basihan. It's not on the loudness. Kahit pasigaw-sigaw ka pa sa panalangin mo, hindi po yan ang basihan na sasagutin ng Diyos yung ating dalangin. It's not on the language, hindi sa bokabularyo na ginagamit mo sa pananalangin. And then also, it is not on the logic or the argument of our prayer. No? Sapagkat ang Panginoon, ang ating Diyos,
ay sumasagot sa ating panalangin sang-ayon sa kanyang kalooban. Tingnan niyo po in verse number 7, Matthew chapter 6. Sabi niya diyan, "But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking." And alam natin yan, yung paulit-ulit na panalangin, repetition, thinking na kapag paulit-ulit ka, didinggin ka ng Diyos. No? At hindi po ganyan ang tamang ideya, kaisipan ng pananalangin. Bagkos ang pananalangin ay pakikipag-usap ng anak ng Diyos. Tayo yon bilang mga mananampalataya. Tayo yon bilang may relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang pananalangin ay pakikipag-usap natin sa ating Ama. No? And that is prayer. Pero kung uobserbahan natin itong panalangin na ito, sabi nga doon sa binasa natin, give us, diba, sa verse 11, give us this day our daily bread. No? So, itong panalangin na ito, ang pinapakita sa atin, no, na wala tayong pangangailangan na hindi kayang punan ng ating Diyos. Malaki man, maliit, no, minsan iniisip natin, napakasimple naman itong panalangin ko, kailangan ko pa bang sabihin sa Diyos? Kung yung bagay na yan ay gumugulo sa iyong isipan, kung yung bagay na yan ay naglalaro sa iyong isipan, minsan iba yung gusto mong ipanalangin, pero iba yung nasa isip mo, it means na yan ay dapat mong ilapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. God can meet our needs. Sabi nga ng Bible, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Sabi ng Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong obligasyon sa Diyos. No? Ano yung obligasyon natin? Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin. Pero kung babaligtarin naman natin, yes, we have an obligation to God to ask, communicate, to pray. Pero isipin niyo po yung relasyon, no? Sabi ng Bible, "Abide in me and my words abide in you." Yung relasyon, may obligasyon tayo bilang anak ng Diyos na tumawag sa ating Ama, pero naisip niyo ba yung obligasyon ng Ama sa atin? What is the obligation of God for us as a father? His obligation is to provide our need. Diba? Walang tatay na papabayaan yung kanyang anak. Irresponsableng tatay yun. So, nag-anak ka, kumbaga, you brought this child into this world, then you have an obligation to provide his or her need. At ang Diyos, ang kanyang pangalan, no? We have a mighty God. We have a powerful God. So tingin nyo ba, ang Diyos, pababayaan niya lang tayo ng ganun? Gayong alam nating nakasalalay dito ang karangalan ng Diyos. Nakataya dito ang kaluwalhatian ng Diyos. God will not neglect His children. He will always provide. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 5 in verse number 8. 1 Timothy chapter 5 in verse number 8. "But if any provide not for his own, and especially for those his own house, he had denied the faith and is worse than an infidel." Ang sakit, ano? Kung ikaw tatay ka, magaling ka sa iba, magaling ka sa kainuman mo, magaling ka sa barkada mo, magaling ka sa tropa mo, pero sa iyong sariling tahanan, you cannot provide. The Bible says, you are worse than an infidel. So, meron tayong obligasyon. Ang Diyos may obligasyon sa atin. Ano man ang ating pangangailangan, He can supply all our need. So, legally, di ba? Pagka ikaw, hindi ka nagpo-provide sa anak mo, naririnig na natin yan sa mga balita eh. Yung mga nadi-DSWD, bantay bata, whatsoever. Diba?
legally, masama yun. Biblically, lalong may parusa din yun. Ano? To abandon your children. Pero ang ating Diyos, ang ating Ama, hindi niya tayo kahit kailanman iiwan, hindi niya tayo pababayaan. He will always provide. He will take care of us sapagkat siya ang Diyos. At sa anumang mga pangangailangan na ipoprovide ng Diyos, He will receive the glory. Kung merong pinapagawa sa atin ng Diyos, no? Tinawag ka ng Diyos na magpastor, tinawag ka ng Diyos na gawin ng isang bagay, always remember, if God orders it, He will be the one to pay for it. No? Tinawag ka ng Diyos to do something, to do mission. Tinawag ka ng misyonaryo sa Malaysia. Ha? Makakapunta ka ba sa Malaysia ng by faith lang? Diba? Nanampalataya ko. Of course, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pamasahe. Kailangan mo pambayad ng passport. No? Para makapunta ka roon. At kung tinawag ka ng Diyos para magmisyon sa isang malayong bansa, then who will pay all your needs? It is God Himself. No? Kaya kapag ikaw tinawag ka ng Diyos at natatakot ka, nako, tutulungan kaya ako ng Diyos? No? So hindi ka niya tatawagin sa isang bagay at pababayaan ka rin niya. Kung may pinagawa sa iyo ang Diyos, no? Tatapusin niya ito. He will pay for it. Ang ating Diyos, our God is rich enough. Mayaman ang ating Diyos. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Ang lahat ay nalalang sa pamamagitan niya. And He is rich enough to provide all our needs. 4 na bagay ang gusto ko pong ibahagi sa atin ngayong gabing ito. Number 1, there is a definite priority. Tingnan po natin sa verse number 9. Verse number 9, Matthew chapter 6. Meron tayong dapat na i-prioritize, na dapat na unahin. Dito sa panalangin na ito, obserbahan nyo po yung panimula, pambungad na panalangin na ito. Sabi diyan, after this manner, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Gusto ko tignan ninyo yung pangalan ng ating Diyos. No? Sabi doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. In verse number 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, when we pray, no, hindi, pag tayo nanalangin, hindi ang Diyos ang nag-a-adjust sa atin para sundin yung kagustuhan natin. But instead, tayo yung nag-a-adjust in understanding the will of God. God's point of view. Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ko? Ano ba yung gusto na mangyari ng Diyos na tahakin ko, na desisyon sa aking buhay? And ang goal ng panalangin is not for our needs, no? Hindi yun talaga ang layunin ng panalangin para mapunan yung ating pangangailangan. But the goal of prayer is to glorify God. Dito rin po sa parehong chapter na ito, in verse number 33, sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sino ang dapat na unahin natin sa ating buhay? Ang ating Diyos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. No? Kaya tayo dumudulog sa panalangin. Dahil gusto natin itong ilapit sa Diyos, gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, and He is our priority. Hindi pwede na ang Diyos ay pangalawa. Hindi pwede na ang Diyos ay pangatlo. Wala nang lugar sa buhay natin, sa unang pwesto ng ating buhay, kundi ang ating Diyos. No? And yan yung tinatawag nila na TP. Ano yung TP? Tested and proven.
No? Subok na po yan kapag inuna natin ng Panginoon. We have to put Him first. At dito sabi, daily bread. Give us our daily bread. Yan po ay tumatalakay for physical need. No? Physical nourishment. Food for our body. Bakit natin kailangan kumain? So, because we need strength. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin maglingkod sa ating Diyos. Kailangan natin ng lakas. And so, therefore, we need bread. We need food. At bago pa man ng kung anong bagay, ay dapat unahin natin siya. Isipin natin siya sa bawat araw ng umaga o sa bawat umaga. No? Paggising natin, isipin natin ng Diyos, maglaan tayo ng oras para sa Diyos sa unang araw ng linggo. That is the day of worship. That is the Lord's Day. And unahin natin siya sa ating mga pananalapi. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst with new wine. He must be first in everything that we do. Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn of the dead, that in all things He might have the preeminence. No? So, siya ang dapat na maging una sa ating buhay. Our Father who art in heaven. Now let us go to point number 2. So there is a definite priority, and then number 2, there is a daily provision. No? Sabi sa verse number 11, Matthew chapter 6, give us this day our daily bread. So very specific yung halimbawa ng Panginoong Hesus. When you pray, manalangin kayo sa inyong araw-araw o pang-araw-araw na pangangailangan. Daily. Hindi sinabing monthly. Hindi sinabi na annually. Daily. Ano pangangailangan mo ngayong araw na ito? Sapagkat kung aaminin natin, madalas, we overthink. No? Iniisip natin yung pangangailangan ngayong araw. Iniisip natin yung pangangailangan bukas. Iniisip natin yung pangangailangan sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Naku, mauubos na. Pero mga kapatid, mga kaibigan, God can meet our needs daily. He can daily provide. Huwag mo muna isipin yung bukas. Huwag mo muna problemahin yung isang taon pa nga yun eh. Ngayon muna, give us this day our daily bread. 1 Timothy chapter 6 verse 8, and having food and raiment, let us therewith content. Ilang tao sa isipan ninyo, kaya nyo sabihin talaga, itong mga tao na ito, itong pangalan na ito, meron kayong listahan. These are the people that are really contented, no? Talagang satisfied na to sa buhay nila, wala nang hahanapin pa. Meron ba kayong kilalang ganon? Meron ba kayong mga pangalan na kaya nyo isulat sa papel na etong mga tao na ito, they are really satisfied. Wala nang hahanapin pa. No? Pero sabi dito, having food and raiment, let us be therewith content. Pero ang totoo, sa sangkatauhan, sa ating lahat, ang tao naghahanap ng mas marami pa. Hindi tayo nakukontento. We want it more. We want it reserved. Diba? Iba yung ngayon, dapat may nakatago na rin ako para bukas. Dapat may nakatabi na rin ako para sa susunod na buwan. Diba? Tulad ngayon, diba? Grabe yung pangamba ng mga tao sa paligid natin. Diba? Naghahanda sa isang sakuna, diba? Nangangamba. Diba? Nauubos na yung hard hat. Oh.
Namimili na ng maraming grocery, nag-iimbak na. Diba? Kung isang buwan na hindi tayo makalabas, matrap tayo, may pagkain tayo. Nangangamba. No? We want it more. We want it extra. At dahil pinoproblema nila yung mga bagay na mangyayari pa lang, ano nangyayari? Pag iniisip mo yung future, kinabukasan, ano yung mangyayari sa hinaharap? Diba? Naku, baka lumindol na bukas. Naku, baka lumindol na sa isang linggo. And because you are worrying, you cannot enjoy the present moment. Diba? Ang daming blessing ngayong araw na ito. Pero iniisip mo yung bukas. Yung iniisip mo yung isang linggo. Give us this day our daily bread. Ang daming pagpapala na pwede mo ipagpasalamat. Ang daming pagpapala na pwede mong i-enjoy. Pero nasasayang, natatapon, hindi mo napapansin kasi iniisip mo yung mangyayari sa hinaharap. Hindi po masamang magplano. Hindi masamang maging handa. Pero when you worry, hindi mo na na-enjoy yung kasalukuyang panahon. Hindi natin kailangan na mangamba o magulumihanan. Tingnan natin sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? Sabi nung awit why worry when you can pray? Bakit ka mangangamba kung pwede ka namang lumapit sa Diyos sa pananalangin? So walang puwang ang pangangamba. Walang puwang, walang silbi o walang sense ang pangangamba. Tingnan natin sa Matthew chapter 6 verse 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? No? Pansinin niyo yung mga ibon. No? Pumunta kayo sa isang farm o sa isang poultry at makikita nyo yung may-ari ng poultry, pinapakain niya, binubusog niya, inaalagaan niya yung kanyang mga alagang manok. No? Pero makita nyo yung anak niya, kanin, tubig at asin lang kinakain. Diba? Sa tingin nyo, anong magiging husga nyo doon sa magulang na ganun? Ang bira, alagang-alaga niya yung manok niya eh. Diba? Diba, alam na alam ni Ate Chona to eh. Diba yung mga sabungero? May mga nakilala akong sabungero dati. Naku, yung mga panglaban nila talagang may vitamins pa yan. Kumakain pa ng apple yan. Diba? Samantalang yung anak nila, walang salawal, takbo-takbo. Kakausapin pa yan pag umaga. Diba? May fellowship pa sila nung manok niya eh. May himas pa yan. Anong klaseng tatay yun? Sabi dito, yung ama natin, our Father who art in heaven, kung paano niya pinapakain yung mga ibon, hindi ba mas mahalaga tayo sa mga yan? Walang silbi ang pangangamba, ang pag-aalala. Matthew chapter 6, verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? No? So, ibig sabihin, kakaisip mo, inisip mo na yung problema ngayon, inisip mo na yung problema bukas, inisip mo na yung problema next month, inisip mo na yung problema next year. Tanong, gaano karami yung nasolve mo na problema? Wala. Okay? By mere thinking, at pwede pa nga lumala yun. Pwede ka pang magkasakit, pwede ka pang ma-stress, pwede ka pang ma-depress. Matthew chapter 6, verse 28 to 29. Why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
Wherefore, if God clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast to the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Tignan nga natin yung kaparangan, di ba? Pagka tumingin tayo sa nature, yung napakagagandang bulaklak. Sabi nga dito sa verse number 29, kahit si Solomon hindi naayos ng ganito eh. Sino nag-ayos nun? Ang Diyos. Gaano kaganda yung kalikasan, yung parang, yung mga bulaklak. And then, gaano lang ba tatagal yung bulaklak? Ilang araw lang yan, malalanta na. Yung ganda na yun. Yung kanyang ipinapamalas na tingkad na kanyang kulay. Ganun, inayos ng Diyos yung kalikasan. Pero it will just stay for just a few days at siya'y malalanta. No? Sabi nga doon, kung yung kalikasan, ganun inaayos ng Diyos, ganun pinapaganda ng Diyos. Yun ay gawa ng Diyos. No? Ngayon, nai-enjoy na natin, hindi na gawa ng Diyos, gawa na ng tao eh. Mga building, no? Pero pag pumunta tayo, yung nature, gawa ng Diyos. How much more tayo? Sabi doon, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Sabi ng Hebrews chapter 11, verse number 6. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, sabi doon, imposible na malugod mo ang Diyos sa iyong buhay. Matthew chapter 6, verse 31. Therefore, take no thought, saying, what ye shall eat, what ye shall drink, or what ye shall be clothed. For after these things, verse 32, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Sabi doon, for after all these things, the Gentiles seek. Ibig sabihin, yung worrying, it is a pagan practice. Ano po ba yung pagan practice? Hindi to simply state it, ibig sabihin nun, hindi Kristiyano. Yun yung pagano eh. Hindi sila mananampalataya. At ang kanilang practice, yung mangamba, yung magduda sa magagawa ng Diyos. In other words, kapag ikaw nangangamba, Kristiyano ka, pero para kang hindi Kristiyano. Kasi parang wala kang Diyos eh. Wala kang pananampalataya. For after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Then sabi sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Mga kapatid, mga kaibigan, God is a balanced God. Balanse ang Diyos sa buhay natin eh. No? Yes, may problema, pero may blessing din. Sa bawat araw, isipin mo yung problema. No? Lagi namang may problema, araw-araw eh. No? Pero lagi rin may blessing. Balanse yan sa buhay natin. At kaya tayo binibigyan ng ganyan. Can you imagine yung buhay natin na walang problema? Baka hindi na tayo tumawag sa Diyos. Baka makalimutan na natin ng Diyos. Baka mapalayo na tayo sa Diyos. So, nandyan yan, balanse yan. Sapat yung problema natin sa bawat araw para sabihin natin na, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Deuteronomy chapter 33, verse 25. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. No? Sa bawat araw, kung gaano kakahaba mabubuhay, ganon din yung lakas na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Sapat. Yes, may problema, pero sino magbibigay sa iyo ng lakas para harapin yung mga problema na yan, pagtagumpayan? Ang Diyos din. Sapat sa bawat araw. Kapag pinoblema mo ang hinaharap,
dadagdag ito sa kasalukuyang dinaranas mo ngayon. At walang nasusolve, walang nasusolusyonan. Take each day one step at a time. Kung ano lang yung problema ngayon, yun lang yung solve mo. Yun lang yung gawin mo. No, dahan-dahan lang, hindi naman tayo nagkakarerahan dito. Ha? Hindi po sang-ayon o ibig sabihin hindi labag sa Biblia na maghanda tayo. In fact, tinuturuan nga tayo ng Biblia na maghanda. In Proverbs chapter 6 verse number 6, sabi doon, "Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise." 'Di ba yung langgam? Kapag kapanahon na pwede silang mag-ipon ng pagkain, nag-iipon sila. Para pagka hindi na sila pwedeng kumuha ng pagkain, naka-ready sila. So the Bible is not against planning. The Bible is against worrying. Pangamba. Kasi ang pangamba, in fact, it is a blasphemy to God. Para mo sinasabi na ang Diyos impotent. Na ang Diyos ay hindi siya all-knowing. No? Kaya kalapastanganan ang pangangamba, ang pagdududa sa magagawa ng Diyos. Luke 14:28, "For which of you intending to build a tower, sitteth not down first and counteth the cost, whether we have sufficient to finish it." So, isipin nyo na lang sa bawat araw. Sabi dito, "Give us this day our daily bread." Usapang tinapay ang pinag-uusapan natin dito, pagkain. Isipin mo na lang yung bahay ninyo, tambakan ng Diyos ng maraming tinapay. Ha? Yung bahay nyo, punong-puno ng tinapay. Sa tingin niyo kaya nyo ubusin yun? Hindi nyo mauubos yun. Aamagin lang yun, masisira lang yun. Mas mabuti pa, ibigay na lang sa akin ng Panginoon, bakery. Ba? Kaysa maraming tinapay. Kasi sa bakery, bawat araw, pwede kang gumawa ng tinapay. Sapat. No? Kung yung panadero, kaya niyang gumawa ng tinapay, sa tingin ninyo, hindi yun kaya ng Diyos. God can meet our need each day. He can create us, and He can provide us our daily bread. Araw-araw, sapat ang biyaya ng Diyos. Let us go to our point number 3. So there is a definite priority. Our Father who art in heaven. There is a daily provision, our daily bread. And then number 3, there is a divine provider. Verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Talon tayo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. 1 Timothy 6:17. "Charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy." No, hindi lahat ng meron tayo, hindi yan binigay sa atin dahil nakuha natin yan. No? Lahat ng meron tayo, ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Siya ang nag-provide niyan. Siya ang tumulong sa atin. So there is a divine provider. Kaya wag nating kakalimutan ang Diyos. And then number 4 and the last, there is a diligent performance. There is a diligent performance. Tingnan natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Genesis chapter 3 verse 19. "In the sweat of thy face shalt thou eat bread." No? Sabi doon, para makakain ka ng tinapay, para meron kang pagkain, anong kailangan mong gawin? Magtrabaho ka. Magpawis ka. Ha? "In the sweat of thy face shalt thou eat bread." So hindi po, Panginoon, laglagan mo na lang ako ng tinapay dito, No. You have to do something.
There is a diligent performance. Hindi ito karapat-dapat sa mga tao na tamad. No? Hindi dito tinutukoy yung daily laziness. Tingnan natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we are with you, this we commanded you, that if any would not work, kung ayaw mong magtrabaho, ano sabi ng banal na kasulatan? Neither should he eat. Kung ayaw mong magtrabaho, huwag kang kakain. Ha? Dapat yung unang biyak ng kanin para dun sa nagpapagal, sa nagtatrabaho. Ngayon, nakakalungkot, no? Kung sino pa yung pa-cellphone, pahilay-lata, siya pa yung unang kukuha ng, ng kanin. So it is not for lazy. We have to work. Proverbs 20 verse 4, the sluggard will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Kapag sluggard ka, doon nanggaling nanggaling yung sa sa snail, slug. 'Di ba pag nakita niyo yung slug, ang bagal gumalaw. Sabi pag ang dami mong arte, pag babagal-bagal ka, time will come, wala kang mapapala. No? Kasi babagal-bagal ka eh. The sluggard will not plow by reason of the cold. Ang dami mong dahilan. Magtrabaho ka na tinatamad pa ako eh. Magtrabaho ka na nilalamig pa ako, sabi dito. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Proverbs 20 verse 13, love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. No? So we have to work. God's provision is enough each day. Bawat araw, hindi nagkukulang ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi diyan, give us this day our daily bread. Tayo po'y sandaling yumuko. Tayo po'y manalangin. Naman naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po. We are reminded, sapat po ang inyong biyaya, ang inyong pagtugon, kapunuan sa aming buhay sa bawat araw. Patawarin niyo po kami if there are times na nandun po kami sa pagdududa, nandun po kami sa pag-iisip ng labis-labis na nagdudulot na rin ng hindi magagandang bagay sa aming sarili, hindi pagkatulog, stress, depression, at marami pang ibang bagay. At hindi namin na-enjoy yung kasalukuyang oras, kasalukuyang panahon na kung saan ang daming biyaya na dumadaan sa aming buhay, ang dami niyong ginagawang kaparaanan para pagpalain kami na hindi man lang kami nakakapagpasalamat. Kaya salamat po sa paalala na ito. Nawa, ito po ay magawa namin sa aming mga buhay. Mabilang namin, makilala namin yung mga pagpapala. Isa-isa at maipagpasalamat namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay dumako sa ating prayer time at pwede na po tayong pumunta sa ating mga groupings.